May mga pintong pilit nating isinasara dahil natatakot tayong makita ang nasa kabila. Pero dumating ang sandaling wala ka ng pagpipilian, kundi ang hakbangan ang natitirang harang sa pagitan ng ilusyon at katotohanan. One day left. Bawas na ang mga buwan. Wala na mga linggo. 20 araw na oras na lang ang nakatatak sa wristband ni Julia. Sa room 302, nag-aagaw ang dilim at nakakasilaw na puting ilaw. Nagiging marupok ang mga pader at ang mga boses sa totoong mundo, hindi na lang basta echo. Lumalapit na sila. Ivy, tumingin ka sa kisame. Nagkabit-bitak na yung semento. Yung bintana nababasag na yung salamin. Huwag kang matakot, Julia. Huwag kang bibitaw sa akin. Paano ko hindi natatakot? Tumingin ka sa puso ko. 23 hours, 59 minutes, 58 seconds. Ivy, mabilis na nagsisiro yung countdown. Bakit mas lalo lumalamig ang kamay mo? Kasi oras na, Julia. Ginagawa ng panaginip na to ang lahat para gisingin ka na. Julia, anak, pakiusap. Pelawin mo ang mga daliri mo. Narinig mo ba si Mama? 3 buwan ka na nakabikit, anak. Gumising ka na, pakiusap. Mama, nasan ka? Ivy, naririnig mo ba yun? Nasa loob ba siya ng kwartong to? Dok, mataas ang brain activity niya. May movement sa reflexes na. Yan ang oxygen. Therapy na reals pa na ang patient. Ano yung oxygen therapy? Ano yung patient? Ivy, ipaliwanag mo sa akin. Bakit pakiramdam ko, hinihila ko ng mga boses na yun palayo sa'yo? Dahil dun ka na bibilang, Julia. Ang boses na yon, ang nanay mo yon, na 3 buwan hindi umaalis sa tabi ng kama mo sa ospital. Naghihintay siya sa'yo. Ang buong mundo naghihintay sa pagkising mo. Pero paano ka? Kapag lumabas ako sa pintong yan, ibig sabihin iiwan kita rito sa dilim. Mas gusto ko pang makulong dito sa room 302 kasama ka kaysa gumising sa mundong wala ka na. Tumingin ka sa akin, Julia. Pakinggan mo ko. Hindi mo ko iiwan. Dahil ako ang dahilan kung bakit ka lumalaban. Totoo na akong naghintay na patawarin mo ang sarili mo sa nangyari sa atin. Totoo nung ibinuo ng puso mo sa lungkot. Pero ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang buhay mo. Ivy, nagsisiro na yung orasan. 10, 9, 8. Huwag mong kakalimutan ang pangalan ko, Julia. Kapag narinig mo ang patak ng ulan sa labas ng bintana mo, isipin mong ako yan. Pikit ka na. At sa muling pagdilat mo, magiging malaya ka na. Ivy, no! Ivy! 00 days, 00 hours, 00 seconds. Pumatak sa 0 ang oras. Naglaho ang mga pader ng room 302. Nabasad ang panaginip at sa gitna ng nakakasilaw na puting ilaw ng ICU sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, dahan-dahang gumagalaw ang mga daliri ni Julia. Nagising si Julia. Bumalik siya sa mundo ng mga buhay, pero ang tanong, handa ba siya sa harapin niyang realidad na wala na ang taong nagliligtas sa kanyang ulirat?